Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 14 sa buwan sa Mayo tuig 2025. Kami yung mga lagad sa kahanginan. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. O banimi hangtod sa alas 9 karong buntagas itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Samtang nagpaabot sa to ang latest weather update at usang ipadangat attorney kining atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Pamela upsets Gwen, 31 mayors retain seats. Sa Super Balita, Sugbo aduna nay bag-ong gobernador. Sa The Freeman, Baricuatro ends Garcia's reign at the capital. PAM proclaimed new governor. Sa Banat News, supporters nag-unay usa patay samtang nagpaabot sila sa resulta sa vote count. Sa Philippine Daily Inquirer, BAM and Kiko feats hailed as real opposition gains. Sa The Philippine Star, BBM to winners. Let's move forward together. Sa Manila Bulletin, Bongo retains lead in Senate race while Duterte's poised to win big in Davao City. Ug sa Tempo, beating the odds. BAM and Kiko defy pre-election surveys. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pabalik ang may padangat kaninyo mga balita kaning hipos sa atong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sine Cebu! Sine Cebu, Sine Cebu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sine Cebu! Sine Cebu, Sine Cebu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sine Cebu! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy apan sa di pa na mo ipadangat atong mga balita ato sang dawaton atong latest weather update. Gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Jomar Aclarino. Good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa atong tanang tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Padayon nakaapekto ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasifiko sa atong nasod. Tungod kini sa easterlies, ang tibuok Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati generally fair weather, kining init ug igang na panahon, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-ulan ug kini mga localized thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan malinawon ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 27 to 33 degrees Celsius, natay forecast maximum heat index diri sa Cebu karong adlaw sa 38 to 39 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution na category. Atong Philippine Standard Time alas 8:13 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Aclarino. Dagang salamat Sir Jomar Aclarino ug maayong buntag niyo tanan dinas Pag-asa Mactan. Lahos na ta attorney sa atong mga balita. Nagunas ng mga balita karong buntaga usa ka clustered precinct sa Gunob Elementary School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nahutdag balota ni atong adlaw sa Piniliay. Ang maong presinto adunay kapin 700 ka mga botante apan 500 lang ang nahatag sa maong presinto ka mga balota. Atong paminawon ang mga detalye ug unsay nahitabo niini sa report ni Crystal Joy Felerca. Adunay nahitabong gamay nga kagubot sulod sa Gunob Elementary School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu pasado alas 6 kagabi, human nga usa ka presinto ang nakulangan og balota nga mao ang cluster 129 sukad pa sa alas 2 sa hapon. Gikumpirmar sa COMELEC officer nga si Attorney Anjanet Lamban nga kapin 500 lang ang nahatag nga balota sa mong presinto nga may kapin 700 ka mga botante. Giangko ni Attorney Lamban nga sukad sa iyang paglingkod isip COMELEC officer sa Lapu-Lapu, kini mo ay permerong higayon nga nahitabo ang maong insidente. Well, of course, siguro sa kadagang balota, no, human error, siguro na siya na nakulangan allocation. Isip solusyon, gibalhin sa cluster 119 ang mga botante nga nahutdan og balota pasado alas 6:40 sa gabi ug dulan usa ka oras na humanra sa pagbotar ang 88 ka mga botante gikan sa cluster 129. Ato sa pagkahurot sa balota, gilista ang mga botante ug giabisuhan nga mobalik pagka alas 6 sa gabi. Apan adunay mga nagpalista nga wa na nibalik ug wa na makabotar. Matod sa COMELEC officer nga didto niya gibalhin sa mga presinto tungod kay aduna kini sobra nga balota nga igo sa mga wa makabotar sa cluster 129. Allocated siya sa voter for that 119. And it just so happened that there are voters assigned in 119 who did not cast the votes. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Samtang moabot ngadto sa napulo ka kaso sa vote buying ang natala sa PRO7 gikan sa Mayo 10 ngadto sa adlaw sa eleksyon. Kapin 250,000 pesos nga kwarta na embargo samtang mga dinakpan pasakaan og kaso sa korte sa mga pulis. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante.
Bisan giulagway sa kapulisan sa Central Visayas nga malinaw og hapsay ang national and local election 2025 apan moabot sa napulo ka mga kaso sa vote buying ang ilang narakpan sa Timok Region 7. Mato ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, hepe sa Police Regional Office 7, nga daghan silang nadawat nga report nga pagpamalit og boto sa Bohol ug Isla sa Sugbo. Nga tungod ani milusad sila og mga operasyon subay sa pagpatuman sa Oplan kontra Bigay uban sila nga ahensya sa gobyerno. Kasagaran kanila naaktuhan sa mga police personnel nga nanghatag og kwarta sa mga botante nga gipatabunan og sampol balot sa usa ka kandidato samtang ang uban personal nga nagpa-blatter sa mga police station labot sa vote buying. Moabot ngadto sa 250,000 pesos ang ilang nasakmit nga kantidad sa kwarta. Di 240,000 niini ilang nakuha sa usa ka sakyanan nga gialarma nga namalit og boto dito sa lungsod sa Cebu nga nitong Domingo sa gabi. Sa pagresponde sa mga pulis bisaway ni sa pagsibat sakay sa usa ka auto o gisawayan sila pagpahunong o gingong dunay nagpabuto sa arma sa sakay sa mong sakyanan. Human nga nababagan usa sa mga sakay ang gabidagan palayo apan nadakpan ra usab ni di nakuhaan siya og arma samtang ang duha niya kakauban aga manampuson nga nakasibat. Sa paghiling sa mga sakop sa PNP Forensic Unit 7 nakakuha sila og armas lakip na dakong kantidad nga moabot sa kapin 240,000 pesos nga gipangsulod sa sobre nga dunay sampol balot sa usa ka kandidato nga naa sa kustorya sa Cebu nga Police Station. Dugang ni Maranan nga ang usa sa mga nadakpan usa ka AFP reservist kini base sa nasakmit nga ID nga ilanang gipasusi sa Visayas Command. Yung isa allegedly is according doon sa nakuhang identification niya is AFP reservist. So chine-check pa natin kung totoo ba 'yon, ano. Nakikipag-coordinate yung Cebu nga Police at yung Cebu Province to check the records of our Armed Forces of the Philippines. Giklaro ni Maranan nga sila sa PNP ang reklamante ug sila usab ang mopasaka ni og kaso ngadto sa korte. Samtang sa kaso sa gun ban gikan sa Mayo 10 ngadto na sa 12, 2025 naka-embargo sila og 13 ka mga armas ug gipasakaan og kaso ang mga nakupot niini. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa laing bahin, Governor-elect Pamela Baricuatro may paambit sa mga himuon niyang lakang sa Kapitolyo sa probinsya sa Sugbo. Giproklamar si Baricuatro human makakuhag kapin 1 ka milyon ka botos. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Adunay mga himong lakang si gubernatorial candidate Pamela Baricuatro sa higayong mulingkod na sa katungdanan karong Hulyo. Human siya gideklarar karong hapuna pagka-gobernador, gipangandaman sa kampo nila ang transition period alang sumaabot nga pagsugod sa iyahang liderato. Usa sa mga isiguro ni Baricuatro mao ang maayong serbisyo sa mga provincial ug district hospitals aron dili na mo diretso sa madagkong tambalanan sa syudad. Subayo niya kung unsa mga programa sa provincial government ang mahimong ipabilin sa umaabot. Kung namin gali magsuri-suri, it should be mobile clinics and food trucks, mobile kitchens. But definitely it won't be me. I will probably go around but quietly. Samtang nga mohimo siya og mga alternatibong lakang aron pagpalambo pa sa turismo, inay nga ipadayon ang kasamtangang mga programa sama lang sa Suri-Suri Sugbo ug Pasigarbo sa Sugbo. Sukad sa pagpangampanya, gihimog atan ni Baricuatro nga angayang isuroy ang dekalidad nga medical services ngadto sa mga Sugboanon. Sa ihap Provincial Canvassing Center, nag-una si Baricuatro nga adunay 1,107,924 ka mga boto. Samtang ang kaatbang si incumbent Governor Gwen Garcia adunay 765,051 votes. Hinuon na imong hapsayang transmission sa mga boto, taliwas sa kakuliang nasugatan sa pipila ka bahin maong nalangay. We really appreciate this one and we're expecting na sana tataas para kahit papaano ma-prove natin sa public na the people are really going level up in their enthusiasm to participate in electoral processes. Ian Navarro, CCTV News. Sa laing balita, Senador Bongo padayong nag-una sa senatorial race base sa COMELEC Transparency Server. Napanglantawan nga madeklarar na ang mga mananaog pagka-senador karong Sabado. Sayuran ni hatod ni Gian Navarro. Napaglantawan sa Commission on Elections nga maproklamar na ang mga kandidato sa pagkasenador karong umaabot nga Sabado. Subay kini sa nimo pagbana-bana ni Chairman George Erwin Garcia taliwa sa mga nasugitang kakulian ilabi na sa pag-ihap sa mga boto. Mato di Garcia nga ana na lang sa kapin 98% ang nimong transmission sa mga boto gikan sa libuan ka mga election returns sa nagkadaiyang bahin sa nasod. May tabo among proklamasyon kung maapas man karong adlaw ang ubang mga lugar nga wa pa nakahatod sa ilang mga
mga resulta. Sa kasamtangan, anapa sa kapin 80% sa mga election returns ang nadawat na sa Comelec Transparency Server nga may gibantayan karon sa poll watchdogs apil na ang mga media entities nga nakakonect nini. Sa partial unofficial results gikan sa Comelec data server as of 12 noon, nag-una si Senador Bongo nga dunay 26,460,405 votes. Gisundan usab siya ni Bam Aquino, Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid ug naapil sa top 12 si Amy Marcos. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, duha ka supporters sa usa ka kandidato sa lungsod sa Tubigon, lalawigan sa Bohol ang gipamusil sa lain sab nga supporter. Usa kanila nakabsan sa kinabuhi samtang ang usa naangol o ganaas tambalanan. Kapulisan sa probinsya mususi kung dunay ba kini kalambigitan sa piniliay kining maong insidente. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Usap patay, usab ang naangol naman sa nitabong nga pagpamusil samtang nagpadayon ang canvassing alas 8:30 kagabi sa barangay Giwanon, lungsod sa Tubigon, probinsya sa Bohol. Ang biktima gilang si Daniel Carnese alias Dudong, hingkod ang pangidaron nga taga barangay Los Angeles, lungsod sa Ubay. Human makaangkon og mga samad pinusilan sa ulo, dughan og hawak nga patay diha dayon. Samtang gidala sa Tubigon Community Hospital ug gibalhin sa pribadong tambalanan sa Dakbayan sa Tagbilaran. Usa ka 42 anyos nga lalaki nga taga barangay Giwanon sab dito sa Tubigon nga napusilan sa bukton, tiyan o gapaan ini gamit ang wala pa matino nga kalibre sa armas. Bato ni Police Lieutenant Colonel Norman Luis, ang Information Officer sa Bohol Police Provincial Office, nga base sa pasiunang investigasyon sa Tubigon Police Station nga ang duha ka mga biktima uban sa laing mga tao nagtapok-tapok kini sa bakanting luna sa mga barangay samtang nagpaabot sa resulta sa canvassing. Ang grupo sa mga biktima ni suporta kini sa usa ka kandidato sa mao nga lungsod apan wala na mohatag pa og detalye pa si Luis. Apan usa sa mga kauban sa tapok ang mikalitlang matud pa og tindog dayon kuha sa giluklok nini nga armas sa hawak og dayon pusil sa mga biktima. Human sa pagpamusil gisuwayan pa kini paghamag sa mga tao aron dakpon apan na malampuson kini nga nakaikyas palayo sa mga lugar. Bilusan dayon og investigasyon ng kapulisan sa lungsod sa Tubigon og hot pursuit operation batok sa suspitsado nga gihulagway sa mga saksi nga hamtong na ang pangidaron o gitumbok nga nagpuyo kini sa lungsod sa Carmen sa lalawigan sa Bohol. Tungod niini si Police Colonel Arnel Bansor, ang hepe sa kapulisan sa probinsya sa Bohol, mimando sa Tubigon Police Station o sa mga kasikbit ka Municipal Police Station nga molusad og oplan sumpo krimen o pagpahigan og checkpoints lakip na road blocking sa mga strategic location aron madakpan ang suspitsado. Lakip siyang gimando mao aga pagpanahon pa sa investigasyon og pagdakop sa labing dali nga panahon sa maong suspitsado aron mataral kini sa hukmanan. Personal grants ang gitan-aw nga motibo sa krimen human migawas ang impormasyon nga ang biktima ug ang suspitsado dunay karaan nga panagbingkil. Wala usab nilawad ang posibilidad nga dunay kalambigitan sa eleksyon ang nahitabo sanglit ang duha pulos kini gi-hire nga mosuporta sa usa ka kandidato. Pagkakaroon makonsider siya nga suspected election-related incidents tungod kay marag na identify mo na sila nga nag-support og a certain candidate or politician nga pero mandir ko pa na siya idol sa kuan kanang committee meeting pod o kung election-related incidents sa pagkakaroon suspected pala na siya pero sa mong tan-aw walay labot ang eleksyon sa ilahang personal nga panag-away marag sila personal nga panagbangi gihapon. Ipang backtrack na usab sa mga investigador ang mga kuha sa CCTV camera sa dapit o giandam na ang mga dokumento o ebidensya alang sa pagpasaka og kasong murder o frustrated murder sa suspitsado. Arnold Bustamante, CCTN. Mga katong mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagapon sa mga balita sa Sairi 47. Attorney, mulahos ta or mo-break sa ta? Break sa siguro ta partner. Sige. Kay manukad ug maayo sa attorney kay iyan yung mga ipang-analyze ng mga panghitabo kagahapon. Dili ko sama. Di man ko political analyst sama anang mga daghan diya sa Facebook nga. Kalit ra man sa political analyst. Depende sa mga panghitabo no. Kung boxing sa ni Pacquiao, sports analyst sila. Sana all analyst. Sana all na analysis. Balik mi, once sa pipila ka painomdom, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pagising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa atong mga paghisgot-hisgot sa mga issue kalabot gyapon sa election partner. Kagahapon na proklamar na ang bag-o nga gobernadora gyapon sa probinsya sa Sugbo nga mao si Pam Baricuatro. Oo, so kagahapon pwede nilang lingawa dito no sa Kapitolyo. Anya kanang taud-taud sa to siya na proklamar kay diha pa man toy effort nga kuan. Diha pa man toy effort nga pugngan unta ang proclamation sa team of lawyers no sa abogado ni Governor Gwen Garcia Batua mo sa LER kay kinahanglan di ay og ang national office gid sa COMELEC mo ay mohatag or mo approve no mohatag sa go signal. Medyo kuan sad kay daghan na biya ang supporters didto ni nasukad buntag pa dito na nanghugop na sa Kapitolyo. Yes, so pagka dito ko nakita ko
Pag human sa dia proclamation, syagit-syagit sila dito na ipabanda sa atubangan sa Kapitolyo. Nagyubanda gyud dito. Lahi ra ang banda. Naibanda dito kanang drums, ano ba? Festive kaayo ilang atmosphere, but the Capitol was not. Kay I'm sure also ang mga empleyado dito are also not sure how to feel about things, no? Kay there will be changes, drastic changes for sure. Unya pag naog niya kanang hibong ko nakaingon usa gid ako nabantayan ingko automatic man na ay murag SWAT nga kanang nagbantay unya kanang paggawas gikan sa Kapitolyo kanang ging tunga kanang naa siya mga tawo murag I think mga volunteers nga kanang ging magkupot og kamot kapit bisig na security threat wala sa ko kabaw ni bong bitaw ko na ano day ni ingon animan basig hadlok sila dumugon okay or something I don't really know nibong lang ko tinuod na partner kagahapon murag ang atmosphere yun sa mga tao ngadto well possibly mga supporters yun niya mura lagi piyesta kaayo ang atmosphere all smiles sa iyahang time but after sad niya pag naog na niya ang lahi ang atmosphere nito even when after sa iyang proclamation ang gisunod pagproklamar ang mga nanaog man sad sa province no board members, congressmen kanang murag people clap but not as not the usual. People clap at the winners of the katong mga lain na positions. Yeah, pero dili gid siya as so unsay pasabot ana partner lain I don't really know. Maybe not everyone was in the mood to celebrate. Okay. Kay kanang dili man sad parehas ka festive. Ang uban pakpak lang. Smile unya kanang quiet ang mood ba. Nga kagahapon nakahigayon siya pagtubag sa mga pipila nga mga pangutana sa taga-media. Ingon siya nga she is the people's governor. Yes, and I hope she makes good on that no and her promises. Kay kagahapon pa lang pag nato siya gisagit sa ubos magud sa Kapitolyo nga ang mga netizen nagsugod na niingon na nga uy kanang ma'am, tingali niya unya kuan ha, nakadaog biya ka kay gisaligan kas mga tao. Ingon ana ilang mga comments nga uy murag kuan man, lahi man, ingon ana ba? That's too early for me. That's actually para nako partner mo lagi na nga kung be careful kung unsay mong i-promise sa mga katawhan kay karon mag-expect paninglan magug ka, mag-expect sad ang katawhan nga maningil and Governor-elect Pam Bariccuatro rose to the platform as governor. Ang iyahang usa sa iyang mga campaign promises partner kaning iyang tarungon kuno ang estado health system diha sa probinsya sa Subo. Ato siguro itong paminaw niyang statement no del na kay SOT adto del katong iyahang mga pamahayag del ba sa ubos kani nga bahin kay mo magud na akong nakit-an nga nay ni share ato dang paminaw del. Suruy it should be mobile clinics and food trucks, mobile kitchens. Dili kanidel nadungog na tanis balita ganina bahaw na ni katong uban nga portion katong nag-isa-isa siya siyang kamot ba kay murag mo manggud nga portion ang gi-share nga nakit-an ako nga dunay usa ka kanang persons sa Facebook ningon siya wa pagay ka nakasugod ang bugira na kaayo dili lagi maginambog kay mura ra bakag sani kanang unsay pasabot ni ay murag dili sad siya pro-Gwen kaning nag-post pero pag celebrate sa ni Bariccuatro nireklamo sa siya kay ngano kunong maginana so kuan lang gyud siguro siya neutral observer pero sige lang kay kuno nakasugod nang hinambog na kuno kay mura magutog ni ana to siya nga lie babay lie kanang ingon ana ba referring to that crocodile ingon ana ba adding salt to injury or adding salt to the wound ayaw lang sad so tanaw na to kung mapangita ba to ni Sir Rodel pero mao lagi na atong giingon nga from now on kuan sad si more is expected from her of her unya kanay usa sa dato ningon ayaw yaga go pagtarong lang kay nadaog rabiya ka kay napulaan na Miss Kamalding ni tita ug ni traidor ni Tatay Diggs di para ba hinog para diha na ang hospital ug healthcare ayaw kalimot aron di ta magmiyaw-miyaw. Ingon ana ang mga comment ba paspasa na kapaningil pero mao lagi na ang kuan I think what did Gwen gyud ato is kato iyang declaration gyud for the Marcos and knowing the Cebuanos makita man nato sa resulta sa Senate race nga ang line-up nga pangsuportaran gyud sa mga Cebuanos are those who have affiliations with the Duterte so even voting for a singer
even voting for a singer. Who ended up Because they number 4? didn't vote for kuan. Ang ilahang gitan-aw kini, Jimmy Bundok PDP Laban number 4 na to ni, number 3 ni nato, and we are Cebuano. So what ay mahimo because that's how we voted, that's how the Cebuanos voted. So I think kato murag ambot kung unsay iyang nakuan siya strategy ba to niya, but that could have been one of the reasons ang iyang pagsuporta But kang not Marcos. entirely. Well, not entirely, of course. Sige, ato na yung paminawan, be. Nataw na! Yes! Lay! Babay! Lay! Babay! Babay! So, kana din nga portion. So, kani laging usahay kuanta into TikTok ta partner, into social media ta usahay kay murag maka-come up sa mga content nga for the content sa. Ningon ko no siya na kanang ayo kabalaka na aragya ko na kong TikTok. So ningon siya. Nakakita ko na to ay kabalaka okay. kasi mag-TikTok yapon ni si Gov Pam. Sige, okay. Let's give her a chance. Kay 1 million people voted for her magkaha. So then let's see. Let's just hope nga ingon ana kanang she makes good on her promises. And then so far wala pa gi-issue nga statement, wala concession si Gov Gwen, no? Gov Gwen no, but si Winston ay gisulti, the younger brother. Unsa may giingon sad ni Winston Garcia kay naa sa ba ko yung mga nabasahan on Facebook nga usa kuno sa mga rason nga nung napildi si Gwen kay kanil lagi kuno igsuon niya nga ginganlan man gyud to Byron Garcia kuno. Kay naa ko yung mga nabasahan dito. Ako ra ni nabasahan sa Facebook but I'm not sure unsa gyud ilasang basis ana sa ilahang pagsulti si Byron. Because of Byron's statements, posts and vlogs to the calling supporters of Baricuatro mga oplok, calling mga DDS mga oplok, even to the point of calling out some media personalities, even Attorney Rufil Banyok nga and mga taga DYHP nga oplok. So I think also naka-contribute mo giingon sa mga tao, no? Plus the refusal of the governor to step down even upon the advice of her bar top-notcher brother. So kana pod. And then last pag yun katong iya pang gi-question ang ombudsman even to the point of filing a case against the office of the ombudsman. So kagahapon sa Facebook 17 hours ago, si Attorney Winston Garcia, one of the brothers of the governor, elder brother of Kong PJ, kay si Kong PJ Garcia man ang youngest. Si Attorney Winston niingon siya, thank you to everyone who supported my sister Gwen in the recent elections. Every single effort you gave, from your votes, your support, and your time was deeply felt and truly appreciated. As her brother, I am proud of Gwen's years of dedicated public service and the lasting contributions she has made to the progress of Cebu. Though the outcome of this election was not what we hoped for, I know her passion for serving Cebu and its people remains as strong as ever. I look forward to seeing her continue to make a difference in new and meaningful ways. To our newly elected Governor Pam Baricuatro, congratulations. The people have spoken, and you now carry with you a clear mandate to serve and fulfill your plans for our province. As a fellow Cebuano, I pray for your success and for the continued progress of our beloved Cebu. Elections may come and go, but our shared love for Cebu unites us all. Let us move forward together with respect and hope for a better and brighter future for our province. Dagang salamat ug padayon ta sa pagserbisyo sa Sugbo. Level-headed statement. Very good nga kanang kuano. Moto ang uban niingon nga how can you not be like that na lang. Kanang kay ni file pa manggutog katong motion to suspend katong correct. Murag all the way puro ra gyud supakon ang authority, ang course of law, rule of law, ang tingog sa katawhan pinaagi sa pagboto nya kana mo backfire man gud sa imuha. So murag mapinay ng picture and na-notice na ko partner nga kana bitaw mas naay respetar ang tao sa imuha nga bisan pa sa imong pagkaparutan sa imong pagkapildi mo concede bitaw ka kay makita jud nimo kay naa sa ba kay mga supporters naa ra ba ni butar sa imuha nga nag-expect sa imuha but kana sila nagpaabot sad na nga pasalamat ka sa ilaha and then depende sad niya basi di pa sad siya ready kung ako sad if there's one thing that ma-appreciate na kung Gwen is she's kanang dili plastic principle. She says what she wants. Di siya mahadlok ba?
Kana lang makabilib ka kay daghan biyang politiko plastic ngisi-ngisi sa tubangan. O di na mo malikayan oy. Kung ang kainit sa panahon makalanay sa mga taong plastic, daghan kay kukuhaan. Tinuod kay daghan mag plastic. Init ra barong panahon. Delikado kaayo mao na natay mga parente din na ay mo gawas-gawas kay delikado. Uy, grabe parente. Hasta parente. Di man na malikayan namang gimangin ana. And it's true, no? I've seen many. And dili na mo pa para from nako, personal account ha. No, can also be. And I'm not afraid to say that. So, you know me. Ang ako sad no is kanang how you treat people who are maybe irrelevant to you, that's very meaningful. Para nako kay it shows a lot about your character. Kagahapon sad, iyang other brother, si Kong PJ, adto man pag take oath ni Congresswoman Karen Flores Garcia, akong gisendel. Si Congresswoman na siya pamahayag kay gi-interview man siya, and I was also curious kung mutubag baka siya no kung unsay mga kuan, so nakadungog ko, and then I didn't hear the full interview but kita ko grabe kay mga comments on kanang Facebook nga kanang basta mga favorable to him, so nakaingon ko nga maybe if the governor did this would have been also kanang plus points on her part. So ato ko nang paminawon kaning pamahayag kagahapon ni Congressman Pablo John PJ Garcia nga tos mga tigbalita. Have any message to our new governor, Kong? Yeah, okay. Well, you know, we are all, you know, united, you know, in our love for Cebu and service. So I hope that she will use her mandate well to serve our beloved Cebu. Do you have any message to our governor now, your sister? I think I do not wish to preempt any statement on her part. So now is not the time for me for talk. No? Now is a time for deep reflection and to see what message the electorate is giving all of us. So, di na sa konsulti. Now is a time for silent and deep reflection. So, mo yung pamahayag, no? Reflection ko no, partner. Now is the time ko no for silent and deep reflection, and time ko no to listen to what the mandate is telling us, right? Ayan mo yung pamahayag. So kana ang pangutana kung kana tumanon ba, sundon ba, wa takibaw pod. Kung mo basad na inaana pa pod ang direksyon, but makasabot ta no kay kanang lisod baya na dawaton kung anad ka og winning. Yes. Lisod na, partner. Yes. But to me it's also on a personal, not everyone would like, no, but to me it's something that I would want my daughter to learn. To learn how to lose. Yes. Because if you do that, then you would learn how to deal with things graciously. Yeah. Then, mo lagyan na, dito bitaw, about losing lang ba kay dito sa amo sang lungsod, partner. Ramsey, si Attorney Ramsey was also very nice yung message. Nice yung message. Losing kuno gives you the opportunity to look at yourself, reflect upon yourself, and see the parts of you that need mending. Mo na iyang giingon. So that's a good point. And then daghan kay ang mga ni share sa iyahang post, ang mga supporters ni pasalamat sad sa iyaha kay, and same sad sa usa nga si Vice Mayor Alim, after 21 years of straight service yun sa lungsod sa Medellin, gikan pa konsihal na Vice Mayor. Okay, kuan man sad siya no. Nilansar to the pod siya pagka mayor. Lansar siya. So wala gyud na hunong-hunong since the 90s. Alim na gina siya, but karon dunay ang mananaog nga mayor sa MUA si Kapitan Edwin Salimbangon. So mo'y mananaog. So kana, I think a lesson has to be learned somewhere. Unya kining, just like any other election, napamay daghan lain. And then kung gusto kag moingon kag public service, dili ra man sad pinaagi sa paglingkod nimo diha sa imong lingkuranan as very mayor. True. So mo to
ang results mong good kung imong tan-aw no ang mga nanggawas, some were shocking kay even shocking. in Liloan, the hometown of her in-law, si Congressman Duke Frasco, diin kanhi mayor pod ang iyang kaugalingong anak, murag nakuan pod siya didto. She lost actually in Liloan. Yeah. She lost to Governor-elect Pam. So And if there were areas na makadaog siya, gamay ra kayo. gamay ra kayo. I saw the infographics map of Cebu diin asa didto ang mga lungsod o syudad nga nakadaog. I think there were only 4, 5 or 6, and then in some areas close fight, and then a vast majority, I believe 26 or 24 LGUs in Cebu province murag daog si Pam, and that's telling. So kana shocking ang results, but watay mahims, the people have voted. The people have decided. And Pam Baricuatro, in some of her interviews, after her proclamation, she said this is unprecedented and unexpected. Siya mismo na wa siya nag-expect. Ningon siya, considering there was no vote buying on my part, I can truly say this is a clean campaign for me from start to finish, and that the goal ko no was to get the message across na kinahanglan tagkausaban ug kabag-uhan. Winning was really a bonus. As to there was no vote buying, that we don't know. Sila na yung mag-igo og kanang nakadawat ba, wa ba, kay wa man ta didto, aw ako, ikaw didto man day ka. Kana di ko kabaw, basig. Ana ako'y picture sa di gyud sila mo hatag demo kay abogado kay hanya ta ani. Ang nahatagan ani gamit siguro sa kung pangan dito sa listahan. Ang leader. Huy. Pero tanawa ra gud ang mapa partner. Interesting kani sa partner because Gov Gwen comes from the south. Yes. And yet south did not vote for Governor Gwen. Ang mga taga norte noon ang ni propel ang kanang majority sa 750,000 votes. Gikan sa norte, ang tanawa na. Ang except sa Midillion ha, mora may nag-green. Maoy Pam dito, pero actually it was a close fight. Pila ra sadto ang labaw. So mao na no, kuan po, sakto sa tugingon kong PJ, it's a time for reflection and to listen to what this kanang outcome is saying, no. Kay tinuod man in those areas nga mangharus gyud siya and such massive kanang leads before, ingon ani ang nahitabo. Yeah, speaking of shocking results, I don't know if shocking sa nakatong mahulagway ma-describe aning resulta sa senatorial race, but murag many people I have read on social media murag express optimism ba nga are we finally seeing the light, becoming more mature in terms of voting. Nakoy nakita kinsa mo to nagkatawa ko kuan ko no, unti-unti na kunong namumulat ang Pilipino pero katunga ra kuno sa mata. At least kay ang katunga sa mata ni pukwat na. And I think meaningful ning pag saka ni Senator Bam Aquino, is this an indication of not a Lenny Vico tandem but probably an Aquino and Soto tandem? Big names, familiar names. Yes. Unya young. And then unsa man na opposition vote bagyod ato mao man tong headline ganina, they the call real it opposition. Opposition vote kuno or opposition gain ang pagsuap sa standings nila ni Kiko og ni Senator Bam. Pero more than that partner, kining wala na kaayoy artista nga nabutang sa Magic 12 or mga sikat nga mga personalities except lang kang Senator Lito Lapid nga naa sa number 11, pero even that happy diriyot na nga mahog sa Magic 12 ha. So silang Willie Revilla may asamans, Jimmy Bundok, Bong Revilla nga kasi hindi gana ng mga tao jacket. Jacket kay alimuot pamanggod. Pero kini si Bong Revilla naara ba gini sa mga top 5 sa una in the middle of the rankings, but now wala na siya diha. Kinsa pa man sila si kinsa pa mga artista nga nanagan, Philip Salvador. No, so wala na ni crack into that Magic 12 except kang Lito Lapid. So mo na nga some netizens welcome this development, and then there were mga new names nga ni kuan sa kung imong tan-awon ang line-up sa Magic 12 na sila si Bongo leading the pack, Bam Aquino, Senator Bato de la Rosa who is also incumbent,
Erwin Tulfo, who had been leading the surveys for the longest time. But there are not really new names, but mga first-time Senate contenders. Rodante Marcoleta, for example, bag-o. And then, nibutar sad ang mga Filipino sa kato murag duna nay track record sa Manilang Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, and Camille Villar is neophyte in the Senate. So that I think it's the name recall. Yes, it's the name recall. But kani bang voting and then the outcome of the national outcome of the senatorial race, if you match it to the voting record of Cebu in this election, does this mean nga nawagtang na ang voting power of Cebuanos? Kay sa una manggod manghambog man ta vote-rich province ta, but karon kung imong tan-awon wala man day di man ina nakadaghan atong nahatod ngadto sa national level. Actually, partner, dili ana kadako kay I was watching, they were interviewing this political analyst manggod. So, naamang koy mga balwarte. Apparently, kini sila si Bam Aquino o Kiko Pangilinan, they got as a province, yes, Cebu is the vote richest province, pero as a region 4A Calabarzon that has more than 7 million voters. And number 1 si Bam Aquino dito in Bicol also, where Bam earned the kining endorsement of Mayor Baron si Lenny, the former president. Sorry kay kinilaging senatorial kuan kay ta close kay ta sa kuan ato ang monitor mga senatorial race, but yeah, she earned the kining endorsement of the former vice president there. So dito sa siya number 1, and even in Ilocos, where ang imong i-expect kay dili but kuan yun solid yun nga for Marcos administration mga alyansa, si Bam Aquino and Kiko still earned pretty much daghan sad nga votes dito. So actually kini silang ang mga Duterte supporters ni pakita gyud ni deliver gyud sa votes ang mga supportive bailiwicks like Visayas Cebu and Mindanao. Visayas and Mindanao, but akong tan-aw magud ani is ang Asenso, ang ilang admin party also contributed to their rise because gibiyaan biya sila mahugbaya og nagbudhi nila kintahay si Aimee og si Villar kay nagpa-endorse sa PICAS. So then they were thinking of maunay kalaki may pag magkuha mig pick up mig duha gikan sa laing grupo just to make sure nga dili na makumpleto inyong di ba kasud inyong Duterte. So naapoy ingon ana nga ang goal. Okay. So kuan ra ito, in the end katong pag-adapt sa duha, it was still a matter of wala man sila gi-adapt sa administration. Wala gyud siya gi-adapt. But I'm sure naaman na mga underpinnings of kuan arrangements nga o kanina lang itapa kay, or it could have been the voters themselves nga kalain na nila, uy, naaman ni diri, wala na ba? That's why lagi some political analysts are saying both the Dutertes and the Marcos, dili gyud sila makaingon nga the midterm elections favored any of them. Walay makaingon. Both lost kuno. Naagyo sila masulti about the results of the midterm elections kay di ka makaingon nga it was dominated by this by the Alianza candidates, it was dominated by the Dutertes. Bongo Duterte atong ipon De La Rosa Duterte. Erwin Tulfo, di ko sure. That's Alianza. Tulfo is an administration ticket na siya. Marcoleta is also Duterte. Murag maura man, tuloy na kasuan. Aimee Marcos Basin, makasulod, no? Upat ra sila. And Villar, if kay wala man gud nag-consider sa kuan Alianza. No? So, 5. Ang katurag yung klaro, but of course kung ma-install na ni sila formally, mag-ilahang mga loyalties unya, ambot lang kung it will be the same loyalty. Especially it's too early to think about 2028, but all roads lead to 2028 eventually. So andam na ni kanang plinastaray na ni para sa 2028 po. Plinastaray na partner. And then another thing gusto nako hisgutan partner is kining the influence of surveys. We have been seeing in the surveys nga naguna si Tulfo, naguna si Bongo,
these names such as Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Marcoleta always figure somewhere 12 to in the 15. middle, or if not at the bottom of the pile. Pero now we are ako jud personally, partner, na shock jud ko nga number 2 gyud si Bam Aquino, because well, for the longest time kuan man gud ang surveys have been the barometer of how in fact the candidates themselves mao gyud ilang gamiton, ayaw lang di mo based sa ilang strategy, ayaw lang kay hinay based sa survey hinay ko diha. So actually makatabang siya. Katabang so kabaw ka kung asa imuhang surgical operations. Because kung sa survey nam gyud na area. So inigtan-aw nimo hinay ko aning dapita, hinay ko ani. And even in Cebu, mingon kag I need more votes here kay vote rich ni. Identified man gyud na on ground, verified kung ngano ni, and on a per week basis even. Para makabaw gyud kag asa dapita ug unsa nga demographics A, B, C, D, E ba ni. Yeah, but how will you explain then, partner, nga someone like Bam Aquino, Kiko Pangilinan nga walay figure sa surveys, and now they are here? I think the final stretch really helped a lot. Kay pag final stretch diri man sila. Okay. Kay naamang goy time frame ana nga dili ma-capture sa ko ano. Do you know that during Holy Week, Bam was here in Cebu the entire time? No, we didn't know. He spent time here with his family, but at the same time he went around. He was in Tuburan, he was in Minglanilla, sa Sugat. So ikaw kuan gud nimo updated ba? Because I have a friend who is with him and is asking, what's a good thing to do? Asa man mo simba? I said, musimba man kay siya. Kanang ang kids murag nagbakasyon sad ba, he took time, good quality time, but dili siya official. Sorry lang siya, ingon ko nga if musimba man lang gani ka for kuan ato kag cathedral, but maikog ko na siya basig samok. If you want kanang for Sunday before ka mulakaw ato sa Minglanilla, i-text si Mayor Rajiv ingna nga naamang gyud mi diri, why not mo hapit mi yung suri mi diha sa inyong Sugat Kabanhawan. And then during that katong Thursday kay murag naabot sila diri Wednesday man siguro to. So they spent good the entire holiday wa bay kampanya. So nakalakaw lang siya, suri-suri siya. And then of course meetings are okay, no? You don't have to publicly campaign. And same with Kiko, ang murag the final week yun before his rally in Plaza Independencia, he was also here and he had a lot of meetings. Okay, so maybe importante ang mga developments leading up to the makaingon ta nga ilag yung elections. Itanaw ang mga kuan sa elections. So much so that he even was joined by Kong PJ dito sa plaza because classmates man sila. And makaingon ka nga kanang there were also meetings. It's important to know someone on the local level. Kay mo biya na ang mumain. Kay otherwise ang mga mayor mayon ram na sagdi na siya ato lang siguro na atong line up. Mo ana ra man na. Di ba? Pero kadto siya. If na special nga kanang hangyo, i-appeal ni nato bi kay sara bitaw ni or duha ra bitaw ni sila. Ingon ana ba? So kana surveys more about surveys and partner kay muna nga siguro we take it as a grain of salt, especially sa mga voters nga dili ta magpa-influence og surveys, and more importantly sa ato sa media partner kana we kuan magyud na dili magyud ta mo kalawat ana mga lain-lain lang nga surveys kay naamo gud koy nabasahan nga post nga dako kaayo og lead for example si Governor Gwen Garcia at pila to 80%, 90%, and only 2% si Gov Pam Baricuatro. And then although the camp of Gov Pam nasa sila ilang kaugalingon na surveys, depende kung kinsay nagkuan, kung kinsay nagpahimo sa survey, baka nang kinsay nag-request o nag-commission sa survey. But at the same time, you have to be mindful of surveys of the timeline. Kay most of the time kung nigawas na karon wa na gahapon gi-survey, nigawas na 2 weeks ago. 3 weeks ago. And 1 or 2 weeks play a very huge kanang impact na sa imuhang kandidatura niya. Las 9 naman day attorney na daot man ta kanila gi politika. Las 9 na. Mao gid ni makaingon ba? Sorry kay han, sabaan ta ning Ate Inday. Asa padangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulo mo kinabuhi. Ang
pulong mo, ang diwat sa garang ko. May mga higayon nga sa atong kinabuhi, nga suwayan ang atong pasensya. O gusto kitang mubaws ug ang mga tao nga nagkapasakit kanato. Kung napasakitan ka sa imong bana, gusto kang mubuhi usab og mga sakit ka mga pulong. Kung ang imong silingan o kauban sa trabaho nga nakasala kanimo, gusto nimong panimaslan aron pamguhon siyang sayo. Kung ang imong anak nagpapadlong, gusto nimong kastiguhon o silutan. Kaya lagi, nahutan ka na ang pasensya. Tungod kay para nato, kining sitwasyon, ngayon ani, sobra ra kayo, dili kayo nato madawat. Big deal para nato. Kung kini big deal para nato, big deal usab kini sa Ginoo. Kay big deal man usab kita sa Ginoo. O kipahinumduman kita sa Ginoo nga dunay mayong pagi kung unsay kayong buhaton sa mga ingon nining sitwasyon. Sa 1 Pedro 3:9 nag-ingon, ang dautan ayaw baslik dautan, ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Hinuon, baslik kinig panalangin, kay gisaran kamo sa Dios. Gaya kamong panalanginan sa diyang gitawag kamo dito kaniya. Ipakita nato ang atong langitong kusog, dili diha sa kasuko. Hinuon, diha sa gugma o kaluoy. Maigsoon, no kaniyang pulong nga naghatag og giya kanato mining adlaw. Magampo kita sa samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Nang ito mamahan, hatagi kami og malumong kasing-kasing aron ang mga matamis nga pulong lamang nga mugawas sa akong mga ngabil mo'y matuman. Tuduyo sa bako nga muhatag og panalangin sa uban, pinagi sa akong mga nindot nga pulong aron ako makadawat usab og panalangin gikan kanimo. Kining tanan ang itong amahan, amo kining gipagi dito sa imong bugtong anak. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa garang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabart, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, and Miss Joa. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce ug Sir Ferdy. Salamat sa inyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa programang Hello Cebu. Mayong buntag Pinoy. God bless us all. Hello